Magandang gabi po sa inyong lahat at narito na yung ating latest update sa ating patuloy na binabantayan na si Typhoon Tino na may international name na Calmegis. Ito po yung as of 8 p.m. update po natin. So as of 7 p.m. nga po, no, huling namataan ang mata ng bagyong si Tino o ang sentro nito dito sa may coastal waters sa katubigan po ng Magsaysay sa lalawigan ng Palawan. Taglay pa rin niya yung pinakamalakas na hangin na nasa 130 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso naman nasa 180 kilometers per hour. Ito ay mabilis na kumikilos, pahikanluran sa bilis naman na 25 kilometers per hour. So naapektuhan pa rin ito lalo na itong bahagi nga ng Western Visayas at ilang bahagi ng Mimaropa, Central Visayas. At samantala po, no, meron pa rin tayong minomonitor, o meron na tayong minomonitor na panibagong bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ito po as of 3 p.m. nasa halos 2,000 kilometro to silangan ng northeastern Mindanao. At maaari po itong pumasok ng Philippine Area of Responsibility. Samantala, narito naman po yung ating latest track as of 8 p.m. po ng bagyong si Tino. So bukas po, 5 a.m. maaari po itong tumungo na sa may bahagi ng El Nido, sa katubigan ng El Nido sa lalawigan ng Palawan. Inaasahan kasi natin na matapos ang 5 landfall nitong bagyo, ay posibleng lumapit din ito sa may Cuyo Island. So maaari po itong maglandfall ng isa sa mga isla ng Cuyo. Pagdating po ng hapon, bukas ng hapon, ito ay nasa 370 kilometro na kanluran ng Coron sa Palawan. Habang umaga po ng Huwebes ay posibleng nasa labas na ito ng Philippine Area of Responsibility. Sana po yung mga kababayan natin, lalong-lalo dyan sa may bahagi ng Palawan, northern part of Palawan, ay maghanda sa inaasahan natin ng mga pagbugso at malalakas na hangin, mga dalang malalakas na mga pag-ulan na dala ng bagyong si Tino. Samantala, nakataas po ang signal number 4, particular na dito sa may northernmost portion ng Palawan kasama yung Calamian at Cuyo Islands kung saan nga po inaasahan natin na maaaring muling maglandfall yung bagyong si Tino. Samantala, signal number 3 naman sa northernmost portion ng Palawan kasama yung mga lalawigan ng Aklan, Antique kasama yung Kaluya Islands, western portion ng Capiz at western portion ng Iloilo. Signal number 2 naman sa kanlurang bahagi ng Romblon, katimugang bahagi ng Oriental Mindoro, southern portion ng Occidental Mindoro, central portion ng Palawan, nalalabing bahagi ng Capiz, nalalabing bahagi ng Iloilo, lalawigan ng Guimaras, at western portion ng Negros Occidental. Signal number 2 po sa southern portion ng Quezon, kasama rin yung southern portion ng Marinduque, nalalabing bahagi ng Romblon, nalalabing bahagi ng Oriental Mindoro, nalalabing bahagi ng Occidental Mindoro, kasama ng Lubang Island. Ganyan din yung southern portion ng Palawan, yung Masbate, kasama yung Burias at Ticao Island. Ang buong lalawigan ng Cebu po, kasama yung Bantayan Islands sa signal number 1 pa rin, at maging sa Negros Oriental at nalalabing bahagi ng Negros Occidental. Mag-ingat po, no, yung mga kababayan po natin at maghanda, lalong-lalo na kung saan nakataas po yung mga tropical cyclone wind signal number 4 at number 3, kung saan inaasahan nga natin na lalapit po uli yung sentro o dadaan po yung sentro ng bagyo, partikular na nga sa hilagang bahagi ng Palawan. Samantala, malakas din po yung ating northeast monsoon, no? At meron din po tayong shear line at trough ng bagyong Tino. So kahit po yung mga lugar na hindi nakataas, na hindi po kasama sa tropical cyclone wind signal ay maaaring makaranas ng mga pagbugso ng hangin. Ngayong gabi, posible pa rin na may mga pagbugso ng hangin sa malaking bahagi ng Luzon. Kasama din yung ilang bahagi ng Mindanao, yung Sarangani, Davao Occidental, Davao Oriental. Bukas po, ang malaking bahagi ng Luzon at Western Visayas, maging ang Negros Island Region, Central Visayas, Biliran, Leyte, Zamboanga Peninsula, ay posible pa rin makaranas by tomorrow. At Huwebes po, so Huwebes po ito, posible pa rin may mga pagbugso ng hangin sa Ilocos Region, Batanes, Cagayan, kasama yung Babuyan Islands, malaking bahagi ng Cordillera, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon at Mimaropa. Ito naman po yung ating inaasang mga dalang ulan, no? Lalong-lalo na po ng pinagsamang epekto ng bagyong Tino at shear line. Ngayong gabi hanggang bukas sa umaga makararanas pa rin ng malalakas sa mga pag-ulan, lalong-lalo na sa may bahagi ng Northern Palawan, dito sa Mimaropa at Western Visayas. Posible pa rin po yung mga pagbaha, mga flash floods at pag-unang lupa or mga landslide sa mga nabanggit na lugar. At maging ito pong ilang bahagi ng Quezon Province, gayon din po sa Isabela, Aurora,
Bulacan, Rizal, makakaranas din po ng mga pag-ulan itong mga bahaging ito. Dulot po ito naman ng shear line. Ang shear line po ay banggaan ng mainit at malamig na hangin maging ilang bahagi po ng Bicol Region. Pagdating po natin ng Huwebes, inaasahan natin mostly po ng mga pag-ulan natin dito na lamang sa may area ng Palawan dahil palabas na po or nasa labas na ng possibility ang bagyong Tino around Thursday po, no, araw ng Huwebes. Samantala po, naglabas pa rin tayo ng as of 8 p.m. update ng storm surge. Yung storm surge, ito po yung malalaking alon ng karagatan, mas mataas kaysa sa normal, na maaaring humampas sa mga baybay, sa mga coastal areas po, sa mga baybay dagat, na dulot po ito ng malalakas na hangin dala ng bagyo. Makikita po natin, lalong-lalo na sa may area ng Northern Palawan, kasama din itong Antique, Oriental Mindoro, makakaranas ng more than 3 meters po na taas ng alon. 2.1 to 3 meters naman po sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, particular na sa Cagayan Silio Islands. Gayun din, 1 to 2 meters naman po sa Aklan, Antique, Guimaras, Iloilo at Negros Occidental. Ulitin ko po, no, napakadelikado po ngayon, lalo na sa mga baybay dagat po ng Northern Palawan at Southern part ng Oriental at Occidental Mindoro dahil muli, madadaan po malapit dyan ang sentro ng bagyong Sitino. Kaya mag-ingat po yung mga kababayan natin, lalong-lalo na yung mga nakatira sa mga baybay dagat. Meron nakataas pa rin po tayong gale warning. Ito naman yung particular area ng Northern Palawan po sa southern coast ng Iloilo. Sa mga nabanggit na lugar, bagyo na po ito na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. At ito po yung ating possible track, no, nung bagyong papasok po ng PAR base po sa ating track. Posible po weekend, Sabado ito ay papasok sa typhoon category. Papangalanan po natin itong Uwan, no? At base nga rin po sa ating track, lalo't nasa karagatan po ito, maaari itong umabot hanggang super typhoon category. So mag-ingat po, no, sa ngayon posible po na itong northern part ng bansa ang maaring maapektuhan itong susunod na bagyo. So magbibigay po tayo ulit ng update as of mamayang 11 p.m. Particular na sa posibleng maging track o direksyon itong susunod na bagyo. Samantala, ito naman po yung mga nakataas na mga heavy rainfall warning sa buong bansa. Makikita po ninyo, naka-heavy rainfall warning ang malaking bahagi ng Western Visayas at Mimaropa. Ito po ay dulot ng bagyo. Naka-orange warning po itong sa may area ng Negros Island region, habang light to moderate din sa manang nararanasan sa malaking nalalabing bahagi ng Visayas. Meron pong yellow heavy rainfall warning, particular na sa Quezon, dulot naman ito ng shear line. Mag-ingat po tayo lakas sa mga pag-ulan na dala ng mga weather systems po natin na bagyo at shear line. Makikita niyo po itong latest at updated na mga heavy rainfall warning, flood information, thunderstorm advisories sa ating website panahon.gov.ph. Para po sa iba pang mga impormasyon, maaari niyo pong sundan or mag-subscribe po sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube. At sa ating dalawang websites, pag-asa.usc.gov.ph at panahon.gov.ph para sa ating mga latest update para po sa ating lagay ng panahon. At live naman po mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center, ako si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa isang ligtas na Pilipinas. Ang susunod po nating update mamayang 11 p.m. Mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat. Magandang gabi po.